Mommy! Kamusta ang school mo? It was fun, Mom. Pero I'm so gutom na po. Sakto magluluto si Mami. What's that po? Is our lunch later, Nak? Wow! Is that my favorite, Mom? Ha? Hotdog po. Ay, nako, ikaw talaga, Ricey. Puro ka hotdog. Magluluto ako ng pinakbet mamaya. Oo, bakit ganyan ang mukha mo? Mom, I don't like vegetables. Ayan ka na naman, Ricey. Halika na, para makapagluto na ako. Magbihis ka muna bago ka maglaro, ha? Yes, Mom. Ang bango. Ricey, come here. Kakain na tayo. Ricey, anak, let's eat. Oh, bakit ganyan ang mukha mo, Ricey? I don't wanna eat gulay po. Can we eat something else? Ricey, anak, hindi pwedeng puro processed food, diba? Masustansya to. But I want hotdog po. Tikman mo lang, anak. Masarap ang luto ni Mami. Here, have a bite. Ay, that's not good, ha? Diba, I told you throwing food is bad? I told you, Mom. Ayoko po ng gulay. Araw-araw na lang ba tayo ganito, anak? Masama ang nagsasayang ng pagkain. Ay, kung alam mo lang. Mami kasi. Ayoko nga ng gulay. Pinipilit pa ako ni Mami. Napanood ko na to. Ay, wala na bang maganda?
papasok na po ako. Sige anak, mag-ingat ka. Para po. Thank you po. Good morning, class. Kumusta ang mga bakasyon nyo? Alam ko na nag-enjoy kayo pero huwag nyo kakalimutan ng mga projects, ha? Remember, class, you can start working on your projects now. Choose a subject that really matters to you. Something special and memorable. Something that deserves to be seen or heard. I'm giving you the freedom to choose kung paano nyo ito ilalarawan. Maaring sa paggamit ng pagsulat, pagdokumento, or yung iba pang uri ng pagiging creative at innovative. Aray! Ang sakit! Bakit ba kasi may bunga tong puno na to? Anak, tandaan mo, walang gulay, prutas at kanin kung walang nagtatanim. Kaya iyang bumagsak sa ulo mo, sana wag magkabukol. Alam ko na. Nay, may school project nga po pala kami. Ano yun anak? Something special and memorable daw po at gusto namin ibahagi sa iba. Ano naman ang naisip mo, Sol? Ikaw po. Ako? Opo, Nay. Teka, bakit naman ako anak? Kagaya niya pong magsasaka. Special para sa akin. Sana makahanap agad. Contact farmer, find location, conduct interview. Ano pa ba? Sasagot pa kaya sila ng ganitong oras? Hello? Good evening po. Ka-excite? Sol! Bangon na, Sol! Sol, kumain ka na muna. Pagkatapos ko na lang po, Nay! Mag-almusal ka na muna bago ka umalis. Teka, ngayon rin ba ang alis mo?
Opo, Nay. Ang aga mo ata, anak. Opo, Nay. Excited din po ako ngayon. May kalayuan rin po kasi yung farm na nakontak ko. O siya, sige. Damihan mo ang kain mo para hindi ka magutom sa biyahe. Saan nga pala yon, Sol? Sa Castellanos po, Nay. Sa Barangay San Agustinio. San Agustinio? Nakakagulat naman po kayo, Nay. Pasensya na, anak. Excited lang din ako para sa'yo. Salamat po. May alam po ba kayo ron? Abay, marami. Hindi ko pa naikwento sa'yo, pero doon rin ako nagsimulang magsaka. At ang masasabi ko lang ay napakaganda roon. Napakaaliwalas rin pala ng hangin. Ha? Talaga po? Walang nakakita, walang nakakita. Oh, ay. Ito na ba yun? Magandang umaga po. Ako po si Sol, yung tumawag po kahapon. Magandang umaga, Iha. Maligayang pagdating sa Barangay San Agustinio. Tamang-tama at hinihintay kita. Ay, salamat po. Naku, pasensya na po at pinaghintay ko kayo. Nako, wala yun. Kumusta ka? Nakita niyo po? Wala, Iha. Wala ako nakita. Halika na. Sumakay ka. Ihatid kita sa bukid. Sigurado ako magugustuhan mo ang tanawin roon. Wow! Ganda rito. Ang presko. O, dahan lang ah. Maraming salamat po sa paghatid, Kuya Alan. Wala yun, Iha. Sige, maiwan na kita rito. Hintayin mo na lang si Tatay Berto. Tawagan mo na lang ako muli kapag may kailangan ka o di kaya magpapasundo ka na. Malayo-layo rin kasi ito kung lalakarin. Sige po, magtatanong-tanong na lang din muna po ako rito. Salamat po ulit. O siya, sige. Magandang araw po. Kayo po si Tayberto? Ako nga po. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Ako nga po pala si Sol. Ako po yung tumawag po sa inyo. Oo. Kayo po pala yung magi-interview. Pagpasensyahan mo na at ako'y pawisan. Ay, wala po yun. Mukhang maaga pa lang po nagtatrabaho na ho kayo. Ay, kailangan yun. Kami ngayon maaga nag-harvest ng pwedeng isalba na palay dahil may paparating na malakas na ulan. Ganun po ba? Hindi po ba abala sa inyong pagdating ko rito? Abay, hindi naman po, ma'am. Oo nga po pala, Tay. Pwede ko po ba kayong samahan? May mga gusto rin po sana ako malaman sa buhay magsasaka. Oo naman po, ma'am. Kumusta ho kayo, Tay? Ayos naman, ma'am. Salamat po sa pagbisita sa lugar namin. Ang ganda po ng tanawin. Parang ibang mundo po talaga rito. Tahimik pero parang may kasamang bigat. May bigat nga, ma'am. Lalo na sa likod. Pero sanay na ang mga katawan namin dyan.
Tay Berto, kung okay lang din po may ilan lang po akong gusto rin malaman. Mga tanong lang po tungkol sa paraan nyo ng pagtatanim at kung paano ang proseso ng buhay magsasaka ngayon. Sige po ma'am, wala pong problema. Tay, meron po ba kayong way or sinusundan sa pagtatanim? Depende din kasi yan ma'am. Ako po, meron akong sinusundan na 10 hakbang. 10? Una, ang pagpaplano at pagbudget. Aalamin namin yan, yung mga kailangang gamit at ipasuri ang lupa para malaman ang tamang abono. Pangalawa naman is yung paghahanda ng lupa. So, aararuhin, susuyurin, papatagin ang lupa at aayusin ang mga pilapil ng 3 o 4 na linggo bago magtanim. Gusto mo ba ma'am makita ang mga ginagamit namin sa pag-araro? Ay, for the go po, let's go! I mean, tara na po, Tay. Tay, matanong ko lang din po. Pamilyar po ba kayo sa mga modern equipment? Like, ito po, nagamit niyo na po ba? Opo ma'am, ako mismo ang nag-ooperate niyan. At nagbibigay naman yung lokal ng seminar sa amin para mas matuto kami. Ano pa po yung mga challenges nyo sa pag-adapt ng mga modern farming technology? Siyempre, hindi kami lahat magsasaka ay marunong gumamit. Yung iba sa amin, kailangan pa rin ng gabay. Isa pa yung maintenance din kapag may sira. Tama naman po kayo, Tay. Nabanggit niyo din po pala ang local government. May iba pa po ba silang ibinibigay bukod po sa seminar? Meron naman ma'am, minsan nagbibigay sila ng pang-abono, punla, o di kaya financial assistance. Kapag may programang ganun, ay malaking tulong talaga. Lalo na kung sakto sa panahon ng taniman. Pero hindi rin palaging sapat. Kung minsan ay late na dumating ang tulong. Kung kailan tapos na ang planting season, saka pa lang darating yung abono o punla. May panahon pa ma'am na hindi kami lahat nakakatanggap. So kailangan pa rin ng tiyaga at pakikisama po, no? Yes ma'am, tama po. Doon po tayo sa kabila ma'am at medyo dumidilim na. Naku, Tay, dumidilim na nga po. Oo ma'am, madalas ay kalaban din talaga namin ang panahon. Hindi naman po napipigilan di ba? Ay, tumpak ka dyan, Tay. Sa tingin ko nga'y mas magulo pa ang takbo ng langit kesa sa utak ko. Ano naman po kasunod, Tay, sa pangalawang step na nabanggit nyo kanina? Ay, oo nga pala ma'am. Pangatlong hakbang ko naman ay paghahanda ng binhi at punlaan kung saan pipiliin ang lugar, ihahanda namin yung punlaan, ibabad at patubuin ang binhi, saka isasabog. Pang-apat naman po ma'am ay paglilipat ng tanim. Ililipat namin ang punla sa tamang gulang, 18 to 21 days po, at sa tamang distansya. Yung panglima po ay pag-aabono. Susundin ang tamang uri, dami at timing ng abono depende po sa panahon. Pang-anim po is pagpapatubig. Dito po pinapanatiling basa ang lupa, lalo na sa pagsusui at pagpapalago ng palay po. Pang-pito po is yung pagpuksa ng mga damo. Gagamitan ang tubig, paggagamas o pamatay damo sa unang 40 days po. Pang-walo po is pagsugpo ng mga peste ma'am. Ito, gagamitin ang tinatawag nating integrated pest management at mga rekomendasyon pestisidyo. Pang-siyam po is pag-aani. Yun po ma'am ang ginagawa ko kanina bago ka dumating. Aanihin kapag 80 to 85% ng butil ay hinog na at giikin agad. Tuwing kailan
taon po ba kayo nag-aani tay at paano po kayo naapektuhan ng mga pabugso-bugsong malalakas na ulan? Tuwing 4 na buwan po, ma'am. At syempre po kapag kinulang po ang naani namin, mababa po ang kikitain. Baka kami ay kulangin pa sa pambayad ng utang. Ganun ho katagal? Opo, ma'am. Kaya kailangan ng masipag at matyaga. Gigising ka ng maagang alas 6, minsan wala nang umagahan. Bukod pa dyan, sumasideline pa yung iba sa amin dahil hindi talaga sapat, ma'am, ang kinikita namin sa araw-araw. Hindi pwedeng tamad sa ganitong buhay, ma'am. Kung hindi ka kikilos, wala kang kaanihin. Ganun po ba tay? Sobrang hirap po para talaga maging isang magsasaka. Nakakalungkot lang at mukhang hindi masyadong nabibigyan pansin ang mga pangangailangan niyo po rito. At ang panghuli naman, ma'am, pang-10 is pagpapatuyo at pag-iimbak. Dito, ma'am, pinapatuyo ang palay at itatago sa malamig at tuyong lugar na ligtas sa peste. Ang tagal din po pala ng proseso, lalo na't paiba-iba po ng panahon ngayon. Ano pa po yung mga madalas niyong tinatanim rito? Depende, ma'am. Kapag basa, palay ang madalas na itinatanim namin. Kapag naman tagtuyot o mainit, kamote, kamatis, sili, mga yan po. Kayo po ba tayo may-ari ng lupa dito? Ay, hindi po, ma'am. Tenant lang ako dito. Halos lahat po kami dito ay tenant lang. Ano po ibig sabihin kapag tenant kayo tay? Ibig sabihin po is may iba pong nagmamay-ari nitong lupa at nangungupahan lang ako sa kanila. Kapalit ng bahagi ng ani o renta po. Ganun po pala tay. Tuwing umaani naman ho kayo, magkano po ang kinikita nyo doon sa 4 na buwang pagtatanim? Ako, ma'am, mababa na lang po ang natitira sa amin dahil na rin sa mga binabayaran na kaltas din po sa loob ng 4 na buwan. Bumaba din po kasi, ma'am, yung presyo ng palay sa 19 pesos per kilo po. 90 po? Or 19? 19 po, ma'am. Naku, ang baba naman po pala. Imagine, 4 months po bago nyo maani tapos ganun na lamang ang presyohan. Paano nyo naman po pinagkakasyahan tay? Mahirap rin, ma'am, kaya naman minsan ay kanya-kanyang sideline o diskarte na lang kami. Nagbibigay naman po ang lokal dito ng 5K, kaya lang pili lang po. Minsan umuutang sa bangko. Mahirap po dahil ay may pinapaaral din po ako, ma'am, kaya hindi maiwasan mabaon po sa utang. Saan naman po nag-aaral ang anak nyo? Sa syudad, ma'am, doon siya nag-aral dahil kolehiyo na po. Nagpapadala na lang ako sa kanya. Hiling ko lang ay makapagtapos sa pag-aaral at magkaroon ng magandang kinabukasan. Hi, doggy! Sa inyo po to, tay? Ay, oo, ma'am. Pochi ho ang pangalan niya. Hi, Pochi! Naku, Tay Berto, mukhang sinasabihan na ho tayo ni Pochi na sumilong at baka uulan na po. Halika, ma'am. Sumilong muna tayo sa bahay. Naku, Tay Berto, lumalakas na po ang hangin. Paano na lang po yung mga palay na hindi pa po naani? Yan ang masakit, Sol. Yung mga palay na di pa hinog, wala tayong laban kapag ganito ang panahon. Kapag bumaha, lulubog. Kapag sobrang hangin, mabubuwal. At pag nasira ang lupa, eroded na. Wala nang tubuan sa susunod. Talo pa kami ng peste. Talo ng ulan. Talo ng bagyo. Gusto naming pangalagaan ng bawat tanim. Pero minsan kahit anong sipag mo, may mga bagay talagang lampas sa abot ng kamay. Wala na po ba tayong magagawa? May magagawa tayo. Maghintay, magdasal, magsimula ulit kapag natapos na ang unos. Kasi kahit palagi kaming dehado, ang mga magsasaka, hindi ibig sabihin na talo kami sa puso. Nagdarasal ako, Sol, hindi lang para sa pananim, kundi para sa tibay, para sa anak ko, para sa mga kabataang tulad mo, na sana isang araw makita rin kung gaano kahalaga ang ginagawa namin.
na hindi lang kami tanim at ani, na kami rin ang ugat ng bawat hapagkainan. Kaya oo, kahit ganito, ipinagmamalaki kong magsasaka ako. Dahil ang magsasaka ang ugat ng ating ekonomiya na hindi mapapalitan ng kahit anumang makinarya. Nakaka-proud naman po kayo, Tay. Pero, Tay Berto, kung masira po ang mga palay, paano po ang kikitain nyo? Aabot pa po ba sa inutang nyong puhunan? Ay kung ano ang makuha, pasalamat pa rin. Ibayad kahit magkano dun sa utang. Kung wala, uutang ulit para magsimula kung meron pang magpapautang. Tay Berto, ang bigat po nito. Pasensya na po. Oo, Sol. Masakit talaga. Yung ilang buwan mong inalagaan, oras lang, guguho lahat. Ganyan talaga ang buhay sa bukid. Hindi ka sigurado sa bukas. Pero alam mo, sanay na kami. Pero hindi ibig sabihin na hindi kami nasasaktan. Grabe po yung pinagdadaanan nyo. Lahat ng hirap, init man o ulan, wala kaming ligtas. Ganyan talaga sa buhay magsasaka. Pero kahit ganun pa man, tuloy ang trabaho kahit anong panahon. Dito kasi kami nakakaasa sa aming kabuhayan. Ang magsasaka, hindi sumusuko. Hindi lang dahil kailangan kumain ng pamilya, kundi dahil naniniwala kami, basta nagtanim ka ng tiyaga, may aanihin kang pag-asa. Tay Berto, salamat po ha. Salamat sa pagpapatuloy kahit minsan ay mahirap talaga. Tay, ang bigat pong makita na isang ulan lang pwedeng mawala ang lahat. Pero ito pa rin po kayo. Ganyan talaga ang buhay magsasaka, Ma'am Sol. Walang kasiguraduhan. Pero may dahilan kung bakit patuloy kami. Ang gusto ko lang naman, makatapos ang anak ko at matupad niya ang pangarap niya sa buhay. Hindi ko man maibigay ang marangyang buhay, pero sana mabigyan ko siya ng mas magaan na daan. Parang dalawang mukha nga po ang pagsasaka. Pag-asa at pangamba. Pero kahit sa maikling panahon lang akong nandito, Tay, sapat na para makita na dapat kayong mapakinggan, na kailangan kayong unawain, hindi lang kapag may bagyo o krisis. Yan ang madalas naming hanap, Ma'am. Ang marinig kami. Kahit hindi tulong ka agad-agad, basta maramdaman lang namin na may malasakit. Kaya ang laking pasasalamat ko sa iyo, Ma'am Sol. Hindi ko lubos akalain na may kabataan palang interesado sa buhay naming magsasaka. Wala po yun, Tay. Ako nga po dapat na magpasalamat sa inyo. Pinatuloy niyo ako sa inyong magandang lugar. Hindi niyo lang ho ako kinuwentuhan. Nabuksan din po ang isip at lumawak ang pananaw ko sa buhay na malayo sa syudad, sa buhay ng magsasaka. At sisiguraduhin ko pong mas maraming makakaalam ng mga kwento niyong mga magsasaka. Hindi ko alam kung bakit kami ang nagugutom. Sa pagkain na kami mismo ang nagtatanim.
Kung hindi kikilos, walang mangyayari. Sana'y marinig kami. Taasan ang presyo ng palay mula sa aming lokal na magsasaka mismo. Ibaba ang presyo ng mga pataba at magtulungan palalo ang mga magsasaka, hindi lang dito sa San Agustinio at pati na rin sa bawat panig ng Pilipinas. Diyan lang kami, tahimik, tuloy sa pagtatanim. Pero hindi ibig sabihin na dapat kaming baliwalain. Magtanim ay di biro. Sabi nga sa kanta, maghapong na kayo ko. Maghapon nga lang ba talaga? Yan ang tanong sa isipan ko matapos kong bisitahin ang bayan ng San Agustinio. Sa pabago-bagong panahon, mga utang na nabaon, sa pagbaba ng kita at kakulangan sa edukasyon. Iilan lang yan sa dami ng hinaharap na pagsubok at paghihirap ng ating mga magsasaka. Isa rin dito ang patuloy na pagbabawas ng interes hindi lamang ng kabataan, kundi ng karamihan sa mga problema sa pagsasaka. Kung hindi ito masusolusyonan, paano na lamang ang ating hapagkainan sa hinaharap, lalo na ang hapagkainan ng ating mga magsasaka? Kung walang magtatanim, walang aanihin. Imbes na, saka na muna mga magsasaka. Diba dapat ay magsasaka na muna? Huwag magtitira ng kanin sa plato sol ha. Yan ang laging sabi ng ina ko. Lumaki rin ako sa paligid ng palayan. Alam ko ang amoy ng bagong bungkal na lupa pagkatapos ng ulan. Alam ko rin ang bigat ng bitbit nilang pangarap. Kasabay ng bigat ng sako ng palay sa kanilang balikat. Bakit kaya kung sino pang nagtatanim, sila rin mismo ang walang makaani? Hindi rin malabo na sila ang unang nagugutom sa bansang sila rin ang magpapakain. Kaya sa araw na ito, saka na muna ang maingay na syudad. Pakinggan naman natin ang boses ng pagsubok ng ating mga magsasaka. Sa pamamagitan ng proyekto kong ito, naway marinig natin ang kanilang kwento at madama natin na hindi lang sila bahagi ng bukid. At sana, mamulat ang ating mga mata, puso at isipan sa kanilang totoong buhay. Bigyan natin sila ng respeto, suporta at pagkilala na nararapat para sa kanila. Ako po si Sol at saludo po ako sa lahat ng magsasaka. Dahil sa likod ng ani, may kwentong bayani. Mami, sorry po Saan anak? sa ginawa ko po kanina, sa mga nasabi ko. Di ko po naisip yung sinasabi sa TV na may mga taong nagsusumikap tapos parang di napapansin. Parang ganun din po kayo sa bahay. Tahimik lang po kayo pero lahat ginagawa nyo. Pasensya na po, Mami. Ang gusto ko lang po sana sabihin, salamat po sa mga inihain nyo sa akin. Anak, salamat. Sapat na yan. Basta ang lagi mong tatandaan, bawat butil ay mahalaga. Huwag na ulit magsasayang ng pagkain ha. Kasi ang number one na dito sa San Agustin Farming, magtanim ng gulay at saka palay. Sana paunlarin natin ang pagsasaka. Maraming salamat. Sa likod ng ani, may kwentong bayani. Sana huwag nating kalimutan. Maraming salamat.
bumalik dito. Open kami dito.